itong ICI na to? Ano ba papel nito sa buhay natin? Ba't ba ito nilikha? Ito ba nilikha para to create more confusion? Ito ba nilikha para pagtakpan? O ano ba? Ano ba ito? Pero huwag kayong mag-alala. Sorry. Kahapon naman nagbigay ng pahayag sa Executive Director Hosaka. Sinasabi niya na wala daw, huwag kayong mag-alala. Kahit na hindi natin nalalaman kung ano man itong mga nangyayari, wala naman daw whitewashing na magaganap. Sabi niyo yan. Naniniwala ba kayo? Wala daw whitewashing. Yun na nga, ang dali kasi magsabing walang whitewashing. Hindi mo alam kung paano sila magtanong. Hindi mo alam kung paano sila magkamayan doon. Hindi po ba? Hindi mo alam kung sila ba nagsasama-sama sa merienda o ano man. Sorry po kami po yung nakailang tawag na dito po kay Ginoong Hosaka. Pero ang sabi nga nila, Hosaka pa. Opo. Ganda talaga ng justice system dito sa bansa. Kaya na naman kayong dalawa, wala na kayo nakitang tama. Wala po talaga kami makitang tama. Meron ba kayo nakitang tama? Yun nga ang sinasabi sa pinakahuling mga balita, mga kapatid, hindi pa rin po nagbago ang pwesto ng Pilipinas. 119th out of 148 countries po o sa mga bansa, nandun tayo sa pinaka-corrupt pa rin na sistema. Pero sinasabi naman dito, at least naalis na tayo dun sa gray list. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo maibabalik doon. Medyo malaki po yung impact na pag naibalik po tayo dun sa gray list kasi mga investors po dito na gustong maglagak ng pera nila dito sa Pilipinas, baka magbagong isip nila. Actually, kahit wala tayo dun sa nangyayari pa lang po ngayon dito sa bansa natin, bangayan, korupsyon, talagang kung investor ka, mapapaisip ka bakit dyan pa? Hindi tayo maghanap ng isang bansa na mas matatag. Baka sabihin po natin mga kapatid, ay na naman kayong dalawa, wala na kayo nakitang tama. Wala po talaga kami makitang tama. Meron ba kayo nakitang tama? Meron bang good news dyan? Baka meron ka dyan. Meron yata. Ano? Meron yata. Nagpatawag sila kay Senator Mark Villar kahapon at nalaman natin yon, pinatawag siya. Pero hindi lang natin nalaman kung ano nangyari. At ang sabi, ni Executive Director Hosaka, mukhang wala na daw patawag pa ulit. Sa ngayon, kay Senator Mark Villar. Kahapon, ang naging usapan nila is the process. Kung ano naging proseso ni Villar nung panahon na siya'y nakaupo sa DPWH. Pero tinanggin naman niya na yung kanyang pinsan daw po ay nakakuha ng kontrata sa panahon ng kanyang panunungkulan sa DPWH. So yun po yung magandang balita po, magandang pangyayari na nalaman natin na siya po yung nagpunta doon, pero po yung kabuuan po ng pagtatanong, detalye, hindi ho natin alam. Ngayon, sila Diskaya, ay pumunta rin. Tama? Anong report? Sila. Ang sinasabi, karagdagan lamang daw na mga pahayag doon sa nauna na nila na statement. Additional pa. Pero so walang sinabi, walang detailed na kung ano talaga yung laman ng panibagong pahayag nila. Kasi hindi pa ho inilalabas sa publiko yung kanila pong affidavit na pabago-bago. So, at saka may iba-ibang parts. Babalik pa daw po sila ulit. Ngayon, dapat today meron pong hearing, no? May sesyon ang ICI para po dito kay Roberto Bernardo. Yun ho bang humarap doon sa Senate? Na nagbangkit na ilang pong mga pangalan ng mga senador. Pero mukha pong siya'y malilimutin sa ilang pang mga pangyayari sa kanyang buhay habang siya po ay nakaluklok dyan sa DPWH. So dapat siya ngayon ay pupunta. Pero napuspone daw po ito. Anong statement ni Mr. Hosaka kahapon? May sinasabi siya. Nandiyan sa ating group chat. Meron siyang official na statement. At sinasabi, postpone daw po ito kasi po daw humihingi pa ng sapat na panahon si Mr. Bernardo para buuin yung kanyang affidavit. Tama. Ano sabi? Ang sinasabi nga po dito ni Sir Brian Hosaka, mga kapatid, ay wala dito yung statement. Nandiyan. Okay, meron siyang statement. Sinasabi niya, mga kapatid, may sinasabi siya na humihingi ng karagdagang panahon si Mr. Bernardo para po maisumite ang kanyang salaysay. Upon his request, yun lang ang sinasabi nila. Upon the request po ito ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Okay, sige. So, kailan ba huling humarap si Ginoong Bernardo sa Senado? Magmula noon
If you recall, di ba, humarap muna siya, malamya ang kanyang statement, umalis siya, pumunta muna ng DOJ kasama si Secretary Remulla, bumalik, meron na po siyang inihandang statement at nagbanggit ng mga pangalan, and after that, nagkaroon ng mga tanungan, and then na-hold na po yun. Magmula noon hanggang ngayon, na dapat siya bibigay na ng kanyang, kumbaga, how do you call that? A supplemental affidavit, pero postponed. Kasi po, hindi pa daw po kumpleto. So parang tingin ko, para may something. Tagal na pala. September 25 pa yung huli. So, sorry po. Ito ho yung mga nagbibigay nga sa atin ng duda. Di ba? Ano ba nangyayari dyan? Mawalang galang lang po sa inyo. Trial by publicity. Opo, yun daw po ang kanilang iniiwasan po dito. So, trial by publicity, but how about accountability? And transparency. Ano ba itong ICI na to? Ano ba papel nito sa buhay natin? Ba't ba ito nilikha? Ito ba nilikha para to create more confusion? Ito ba nilikha para pagtakpan? Ano ba ito? Kaya iniisip nyo yan kasi hindi natin napapanood. Hindi ka nakakakuha ng, di ba, ng statement itong mga humaharap doon. Hindi mo alam kung paano sila magtanong. Hindi mo alam kung paano sila magkamayan doon. Hindi po ba? Hindi mo alam kung sila ba nagsasama-sama sa merienda o anuman. Sorry po kami po yung nakailang tawag na dito po kay Ginoong Hosaka. Pero ang sabi nga nila, Hosaka pa. Oo. Hosaka ka pa. Baka busy. Sorry po busy sila ngayon. Anyway, so ayun ho kami pagbigyan. Okay, sige. So mga kapatid, ito po ang pinakahuling balita din. No? ICI recommends filing of criminal administrative charges versus Saldico SunWest officials, dated October 7. Today is anong petsa na? Ngayon po yung October 8 na. Birthday ni Dina Aquino. Happy birthday, Tita Dina. Birthday din ni Albert Diso ng Yakult. Aba, okay ka ba dyan? Yan ang po sinasabi. Kailangan namin yan. Okay, so October 8 ngayon, kahapon po ito mainit-init pa. So mga kapatid, dito po sa sinasabi pong official statement o press release po ng ICI. Okay. Ang pinag-uusapan daw po dito mga kapatid, no? Alright. Co was named for alleged receipt of unwarranted benefits in relation to construction projects of government contractor firm SunWest among the top 15 contractors that receive 100 billion pesos. Okay? Of the 545 billion pesos na flood control projects. Ito po ay may kaugnayan sa mga proyekto po dito sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 billion. And ano po ang mga ikakaso sa kanila? The body recommended the filing of graft, malversation, and falsification charges. Laban kay Ko. And then, meron pong binabanggit pa na mga posibilidad ho na ikaso na paglabag sa civil service rules and conduct and ethical standards for public officials and employees. Civil service rules. Alright, so ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, ang ikakaso po sa kanya ay mga kasong bailable. Siguro nga yun lang po ang inabot ng ebidensya. Kasi nga, sabi nga po ni Secretary Vince at sabi ho ni Pangulong Junior, mahirap do yung magmamadali kang magsampa ng kaso, dismiss din. Tapos madidismiss lang. In fairness, tama naman yun. May ilan din mga abogado na nagsasabi na kaya yan daw yung mga ifinal na kaso dahil yan daw yung mas madaling mapatunayan. Yun ang mga sinasabi nila. Madali pong mapruebahan. Mabigyan ng pruweba. Okay. So yung nga ang tanong natin, anong basis bakit ito lang ang kinaso? Kasi hindi mo alam Right? Kasi isipin mo, di ba kung di ba ang threshold ng plunder 50 million? Okay. Kung ikaw ay nagbenepisyo, alright, ikaw ay nagkamal ng pera sa maling pamamaraan, in this case po katiwalian, plunder. Pero hindi nga plunder ang isinasampa lagi. Parang napapansin natin ganun. Ayun nga, baka daw po hindi sapat yung mga elemento. Pero yun nga, ang sinasabi po natin, in case
in case lang, no, na maisampa ito, si Zaldico ay kukuya-kuya-kuy. Wala siyang kaproblema kasi mahuli man siya, Makakapag-bail. kahit na ilang bilyon pa yung piyansang yan, kaya kong bayaran. Kaya niyang bayaran. Di po ba? At maaari sabihin natin na talagang magbibilang malamang tayo dito ng taon o baka dekada bago po magkaroon dito ng conviction kung ganito po ito mga kasong ito. At habang may kaso, they are going to enjoy the fruits of their greed. Tama? Mga nakaw nila. Samantalang yung 80 pesos lang ang ninakaw, kulong agad. Opo. Ganda talaga ng Sige. justice system dito sa bansa. Pero huwag Sorry, kayong mag-alala. Sorry. Kahapon naman nagbigay ng pahayag sa Executive Director Hosaka. Sinasabi niya na wala daw, huwag kayong mag-alala. Kahit na hindi natin nalalaman kung ano man itong mga nangyayari. Wala naman daw whitewashing na magaganap. Yan daw ang kanilang sinisiguro. Hindi daw nila papayagan yan. Okay. Sabi niyo yan. At hahanapin daw talaga nila ang katotohanan. Sabi niyo yan. Importante daw na maging maingat ang komisyon dito sa mga hinahanap nilang koneksyon dito sa flood control issue na ito. Yun ang sinasabi. Hindi daw to simpleng modus lang. Ang tawag nga nila, this is a web of corruption. Yun ang Sabi niyo binabanggit yan. niya kahapon. Sabi niyo yan. Naniniwala ba kayo? Wala daw whitewashing. Eh yun na nga, ang dali kasi Sige. magsabing walang whitewashing. Pero the fact na hindi open sa public yung hearing, ngayon pa lang, ang dami na Sige. nag-iisip na bakit? Mga kapatid, 6:28 na po ang ating tamang oras ngayon.